top forex brokers ngayong 2024. So eto, based to sa experience ko sa daming brokers na lumilitaw left and right, no? Baka narilito ka na saan ba ako mag-i-start mag-trade. So this is based on my experience dito sa mga broker na to. Possibly iba ang experience ng ibang tao, so please take that on the note, okay? So before we begin, meron tayong mga criteria na kailangang alamin. Okay, number 1, ganun ba sila katagal sa market? Importante yan kasi I don't want to engage myself sa bagong bukas na broker kasi yung credibility niyan, syempre, mababa pa. Okay? Number 2, withdrawal and deposit difficulty. Gaano ba kabilis mag-deposit? And importante rin, gaano ba kabilis mag-withdraw? Kasi may mga broker na mabilis mag-deposit tapos pag mag-withdraw ka, ang dami nang hinihingi at ang dami ng delay. Okay? Number 3, hindi naman masyadong importante pero how many accounts can you actually create? Minimension ko to kasi merong mga brokers na yung tipong mag-create ka ng account pero it'll take 2 to 3 days pa bago ma-aprobahan yung account mo. I mean like, come on. Kaya nga kami nagpunta sa broker mo para mag-create ng account, di ba? I mean, it's my first account and I have to wait for 3 days. Come on, man. Okay, number 4, meron ba silang swap-free accounts para sa mga non-Muslim na tao? Kagaya ko, I'm Catholic. So, usually kasi, yung mga swap-free accounts na tinatawag natin, walang overnight fees, no? Ibig sabihin, pag hinold mo yung position mo overnight, walang fee ito. So, may mga broker na nag-offer na to, pero kailangan mo magpakita muna na na-Islam ka and you're practicing Islamic faith. So, yan yung isa sa criteria natin. Number 5 is of course yung copy trading platform nila. Gaano ba kaganda, gaano kabilis yung copy trading nila, gaano ka daling gamitin, no? Gaano ka friendly sa mga beginners kasi mostly lahat naman ng mga magka-copy sa'yo or sa mga master trader, ito yung mga bago sa forex na gustong magpa-trade or try mag-risk na magpa-trade sa mga master trader. Okay? And then of course, meron ba silang deposit bonus para sa mga baguhan na kagaya nyo? 'Di ba? Ang sarap siguro, syempre first deposit mo $500, $200, tapos meron kang deposit na 100% deposit bonus. And lastly, and the most important, yung execution nung trade nyo, no? So, wag kayong makakabulag sa, baba ng spread dito. Kaya lang yung execution naman, pagka-click mo ng buy, yung spread naman sobrang taas, no? Yung spread execution, isa yan sa napaka-importante when choosing a broker. So, iyan yung mga criteria na i-check natin sa mga 4 na broker na to na nagamit ko na. Again, this is part 1, possibly may part 2. Tingnan natin yung mga ibang broker pa. Pero in this series, pag-uusapan natin yung 4. No? Number 1, yung XM Global. Number 2, HFM or yung dating Hot Forex. Number 3, Light Finance. At number 4, yung ginagamit ko din minsan is yung IC Markets. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa XM Global. So, nandito ngayon tayo sa dashboard ng XM. Napakabilis lang po mag-sign up sa XM. Email lang, submit ka lang ng ID and proof of address. And that's it. It's very easy. Less than 24 hours, mabe-verify na yung account mo. So, ito yung loob ng XM. Of course, I have to give them 10 out of 10. 10 out of 10 sa UX, no? Sa user experience, sa daling gamitin. Hindi siya mahirap intindihin. And of course, meron siyang 100% bonus and 20% bonus na pwede pang i-claim na hanggang ngayon hindi ko pa nakiklaim. Okay, so I have to give that one, yung UX niya and UI niya. It's very friendly. I have to give that a 10 out of 10. Madali lang gamitin dito sa loob ng XM Global. Number 2, 10 out of 10 din sila sa deposit bonus kasi makikita nyo dyan, merong 100% deposit bonus and 20% deposit bonus up to $10,000. Ibig sabihin, pag nag-deposit ka ng 2,000, possibly makakuha ka rin ng 2,000 deposit bonus. Okay? At isang criteria natin, how many accounts can you create? XM Global, unlimited po yung accounts na pwede nyo i-create. Okay? Kaya lang, kailangan nyo i-delete yung mga hindi nyo na ginagamit na account. This is actually a very good feature from XM Global kasi hindi sila nagdadamot ng account. Kasi madalas masusunog yung account natin and then hindi na tayo makapag-create kasi merong maximum. So I have to give that also a 10 out of 10 stars sa XM Global for allowing people or yung mga traders na mag-create ng infinite number of accounts. Okay? Iyan yung isa natin. Okay? And then, yung deposit bonus na tingnan natin, I mean, if you are going to deposit, okay, tingnan natin. Funding, okay, kunyari magde-deposit tayo. Napakabilis lang po mag-deposit ng pera dito sa XM Global. Kung makikita nyo, meron siyang GCash, mobile banking, cryptocurrencies, online bank transfer. Ako ginagamit ko usually is yung online bank transfer or sometimes GCash. Diyan ka rin pwede mag-withdraw. Take note, kung ano yung ginamit mong deposit method, doon ka rin pwedeng mag-withdraw. So for me, 10 out of 10 yung withdrawal and deposit ng XM.
kasi nakapag-withdraw na rin po ako ng 7 digits dito and wala naman po ako naging problema. So, as for now, XM is having a great time of having a perfect score. Okay, now let's go naman sa copy trading platform nila. Punta tayo dito sa copy trading kung gusto nyong mag-copy sa mga risky or non-risky traders. So kung makikita natin dito, maraming tao dito sa copy trading platform nila. Naka-dark mode lang po ako ngayon kaya medyo madilim. Pero makikita nyo dyan, meron dito kay Xerox Emas, 158 investors ang naka-invest sa kanya is around $97,000 US dollars. Dito naman may 69 na tao. Dito grabe 283 na investors ang nandito and ang naka-invest sa kanya 40,000. Okay? So dito makikita natin na ang platform ng XM sa copy trading it's not that user friendly, but I can say I will still give it 10 out of 10 kasi pag kinlik mo si Xerox Emas, makikita mo yung mga details na kailangan mong makita as a copyer. Kasi merong mga broker na okay din yung copy trading platform nila pero hindi nakikita yung drawdown. So dito makikita nyo yung fees na charge niya, magkano yung minimum investment, ano leverage ng account niya, and then makikita natin yung drawdown niya rin. So dyan yung makikita yung drawdown ng tao. So tingnan natin. So makikita nyo yung monthly growth ng tao. It's very very friendly. Asa na ba? Alam ko nakikita yung drawdown. So dito makikita natin yung drawdown 58%, 53%, 46%. So very transparent and maraming information na pwedeng makita. Pwede ka rin pong mag-click ng best performers para ma-sort yung mga gusto mong i-copy. So makikita natin dyan. Best performers natin 98% in 1 month, 21 investors, 7,000 yung naka-invest sa kanya. So overall, I will give XM a 10 out of 10 kasi transparent yung platform nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga platform na hindi pinapakita yung drawdown, which is for me, it's quite scary kasi maaring 100% gain yan per month pero ang drawdown niya 95% din. Okay? So yun yung dito sa copy trading platform natin. Okay? And then yung isang criteria natin of course mga kaibigan is yung swap free account. So yung XM swap free account po yung ultra low nila and you can request kung hindi pa swap free, pwede ka mag-chat sa support nila o email sila. So that's I will give this a 10 out of 10 din no sa XM. Kasi alam niyo may mga broker na syempre gusto natin swap free, ayaw natin magbayad ng overnight fees. Kaya lang they do charge. Okay, so that's going to be a perfect score for XM. And then spread and execution, ito yon. Sa spread and execution, wala rin ako masabi sa XM. Ngayon, lahat po ng broker meron yan slippage. So huwag kayong mag-trade ng news or yung mga market open kasi wala pong brokers na exempted sa slippage. So sa spread and execution naman, kung gusto niyo ng tight spread, gawa po kayo ng ultra low account. Okay? Pero yung ultra low account po mga kaibigan, wala po siyang deposit bonus. Kaya naman, pwede kayong gumawa ng standard account, mas mataas po ang spread niya, pero meron siyang deposit bonus. So, sa spread and execution, I will give XM, let's say, a 9 out of 10. Okay? Hindi perfect kasi meron mga broker na nag-o-offer na mas mababang spread, no? Kahit sa standard account nila. So, overall, ito, ipapakita ko po yung score ng, ayan, dito pala, score ng XM Global out of all dito sa ating mga criteria. So XM Global, tagal na, since 2009 pa po ito. So for me, confident ako mag-deposit sa XM. Okay? So let's move on sa next broker. Pasok naman tayo dito sa broker na Light Finance at i-review natin one by one kung pasok ba ang Light Finance sa criteria ko. So number one, how long na ba ang Light Finance? So Light Finance have been in the market since 2005. Grabe! 19 years, 20 years na tong broker na to. Diyos ko, ang tanda na pala ng broker na to. Okay, so for that, I will give that a 10 out of 10. Deposit and withdrawal easybility. So ngayon mag-deposit, napakabilis lang po sa Light Finance. It'll take a few minutes, a few hours, and makakapag-deposit ka na. Ngayon, hindi ko sila mabibigyan ng 10 out of 10 kasi pag mag-withdraw ka, yung rate po ng USD to PHP, naka-fix po yan. Ngayon, hindi natin alam kung ilan yung rate, pero hindi po nila ginagamit yung real-time exchange rate ng USD to PHP. Ibig sabihin, kumikita pa po ang Light Finance pag nag-withdraw ka, diba? I mean, come on. So with that, I will give Light Finance a 6 out of 10. I mean, come on, Light Finance. Why? Diba? Okay, so how many accounts can you create? So tingnan natin. Dito sa experience ko,
you can create as many accounts as you want. So wala pong limit. So I will give Light Finance sa pag-create ng account solid 10 out of 10. Okay? Swap free account, hindi kita dito pero pwede ka mag-request sa manager mo or sa support to give you a swap free account. So I will give that a 10 out of 10 as well. Ngayon, punta muna tayo sa copy trading platform nila. So sa copy trading platform nila, very easy to understand. Click mo yung gusto mong i-copy and then click mo yung copy. Ngayon, ito yung problema. Hindi mo makikita kung ano yung drawdown nung ika-copy mong master trader, which is why? Bakit ayaw niya ipakita? Diba? Sa XM kita naman. Diba? So, dito, madali siyang intindihin. Makikita nyo dyan, ilan yung kumokopya, magkano yung nakakopya sa kanya. Pero sana naman, ipakita nyo yung drawdown. So, dito sa Light Finance, I will give you an 8 out of 10 dahil tinatago po ng broker yung drawdown percentage ng trader. Okay? So, deposit bonus, I will give Light Finance an 8 out of 10 dahil hindi nyo rin po makikita dito yung deposit bonus. Pero meron po sila, kailangan mo lang magtanong sa manager mo or mag-search sa Google. Okay? So, meron naman po sila mga code or coupon to give you a deposit bonus. Okay? So, I will give that an 8 out of 10 for Light Finance. Spread and execution, I will give you a 10 out of 10 kasi wala naman ako naging problema sa spread and execution ng Light Finance, lalo na sa ECN account nila. Very fast, maganda ang spread, so that is a solid 10 out of 10. So, yan yung tapos natin ng Light Finance. Pasok tayo sa next broker. Nandito naman tayo sa HFM o yung dating tinatawag na Hot Forex. So, napakabilis lang na review. Tingnan natin how long na nag-ooperate ang HFM since 2010. So, 14 years na po ang HFM. So, masasabi ko, okay naman, trust issue. Wala akong trust issue sa HFM. So, ngayon, pasok tayo sa deposit and withdrawal problem. Nagkaroon na ba ako ng problem sa deposit dito? Wala naman. Pero sila actually isa sa pinakamabilis sa withdrawal. Literally, seconds lang. Pag nag-withdraw ka ng $200, no, para silang may API sa InstaPay. So, napakabilis ng withdrawal and deposit. 10 out of 10 for that. Wala pa ako nagiging problem. So, possible yung iba nagkaroon ng problem. Okay? How many accounts can you create? Dito tayo nagkaka-problem kasi may limit po sila sa account. Okay? Sa PAM, you can only create up to 5. Dito sa main account mo, possible 5 or 10 din. So, why limit? Diba? So, with that, I will give you, let's say 7 out of 10 sa HFM dun sa pag-create ng account. Swap free accounts, hindi din kasi kailangan mo magpakita ng Islamic proof, no? So for me, that is a 5 out of 10 kasi hindi kayo nag-offer ng swap free accounts. Okay? Punta naman tayo sa copy trading platform. Tingnan natin dito, follower strategy. Tingnan natin ang itsura. Oh my God! So para sa akin yung UX nito, user interface mga kaibigan, or user experience, kulang na kulang kasi wala, para sa akin napaka old school, hindi masyadong magandang tingnan katulad ng XM and Light Finance. So sa copy trading platform, I will give HFM a solid 5. Solid ba yun? So basta 5 out of 10 sa HFM. Ngayon sa deposit bonus, meron po silang deposit bonus, so I will give you a 10 out of 10 dito sa deposit bonus. Yan, up to $5,000 po ang deposit bonus ng HFM. Okay? So, punta naman tayo sa spread and execution. Nagamit ko na ang HFM spread and execution. Wala akong naging problem, so I will give you a 10 out of 10 for that. So, ang kailangan nilang i-improve is yung copy trading platform nila. Kasi yung PAM nila, up to 5 ka lang na account. Bakit nyo ba nililimitahan yung mga trader ng account? Kilobytes lang na yan sa server nyo. Okay? So for me, mamaya makikita nyo sa ending video yung final score ng 4 na broker na to. So pasok naman tayo sa last broker na i-review natin, which is IC Markets. Ito yung pang-4 na broker na i-review natin. Isa sa pinaka-OG o tinatawag natin International Capital Markets. So, how long na ba nag-ooperate ang IC Markets? Tingnan natin, 2007 to na-establish, so around 17 or 18 years na po. So, for me,
nakapag-deposit na ako ng malaki at nakapag-withdraw na rin ako malaki sa IC Market. So for me, yung trust issue dito, wala. So 10 out of 10 sa longevity niya at yung sa operation niya. Kompleto po sila ng license, which is good. Okay? Deposit, pasok naman tayo sa deposit and withdrawal. Ngayon sa pag-deposit, walang naging problema. Pero may problema sa withdrawal. Kasi sa withdrawal, may limit ka po na 2,200 lang ang pwede mong mag-withdraw sa Philippine bank account mo. Okay? Kung wire transfer, siguro dollar to dollar, wala. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao may dollar account, di ba? So for that, I will give IC Market a 7 out of 10. Okay? So how many accounts can you create sa IC Market? Only up to 10. Why limit? Di ba? So for that, I will give IC Market a 7 out of 10 kasi nililimitahan nila yung mga trader. Up to 10 accounts ka lang pwede mag-trade. Dati 20, ngayon 10 na lang. Okay, sana yung 20 na lang, di ba? Okay, number 5 natin is yung swap free account ba sila? Meron ba silang swap free? Kailangan mo mag-submit ng proof na ikaw ay isang Muslim before kanila bigyan. So, I will give that 5 out of 10. So, they do offer pero kailangan mo munang patunayan na ikaw ay isang Muslim. Okay? So, punta naman tayo sa copy trading nila, sa IC Social nila. Dito sa IC Social nila, medyo hindi ko bibigyan ng magandang score kasi kailangan mo pang mag-download ng IC Social sa App Store or Google Play Store bago ka makapag-copy. And take note, kailangan mo ng MT4 account dito kasi 2024 na. 'Di ba? Bakit wala dito? Dapat dito mismo sa site nila pwede kang mag-copy. Ngayon naman, kung C-Trader ka, gagamitin mo, meron silang separate na copy trading platform din dyan. So, sa copy trading ng IC Market, I will give it an 8 out of 10 kasi hindi naka-display dito. Sana naman IC Market, dito nyo na yung display, huwag nyo na ipa-download yung app, di ba? Hello? Di ba? Spread execution ng IC Market, I will give this a solid, very solid 10 out of 10 kasi isa sila sa pinakamababa ang spread. Execution nila has been flawless in my opinion. So, for that, 10 out of 10. Deposit bonus naman ng IC Market. Napakakuripot po nitong IC Market. Up to $200 ang deposit bonus nila. Tapos kailangan mo pang mag-trade ng lots. I don't know kung ilan yung requirements noon mga kaibigan. Pero yun po. No? Kailangan mo pang mag-trade. At napakakuripot po. Wala po silang 100% deposit bonus katulad ng XM, HFM, Light Finance at ibang broker. So ngayon this video na to, 4 na broker ang ni-review natin. So, comment down this video kung anong broker naman ang gusto nyo i-review ko. If ever na nagamit ko yan, gagawa ako ng separate video. So, ngayon, pasok naman tayo sa final score ng 4 na broker na to. So, ngayon, tingnan natin yung average score. No? Nire-assess ko to at nilagay ko sa notepad ko para mas accurate, no? So, yung mga verbal ko kanina ninegate ko, pero pinag-isipan ko mabuti kung ano yung mga score na ibibigay ko sa kanila. So, punta muna tayo dito sa pinaka-last but not the least. It doesn't mean na pangit silang broker. It's just that, you know, marami pang flaw or maybe hindi pa pasok sa aking criteria. Punta muna tayo sa score ng IC Market. So, years of operation, 10 out of 10. Deposit withdrawal, 9 out of 10 kasi may limit yung withdrawal nila. Account creation nila, 7 out of 10 lang kasi may limit. Swap free account, 5 out of 10 kasi nag-offer sila pero, you know, hindi naman sa lahat. Deposit bonus, kuripot sila, so 5 out of 10. Spread and execution, solid, perfect, 10 out of 10. Yan yung sa IC Market. So, pasok naman tayo sa Light Finance. Ito po ang score ng Light Finance. Years of operation nila, 10 out of 10 para sa akin. Deposit withdrawal, 8 out of 10 kasi yung hindi nila ginagamit yung real-time USD to PHP rate. Okay, account creation, 10 out of 10 kasi unlimited yung account creation. Swap free account nila, chat nila yung manager niya, mabibigyan kayo ng swap free account. Copy trading platform nila, 8 out of 10 kasi hindi nila din-display yung drawdown. Deposit bonus, masasabi natin 9 out of 10 kasi hindi kailangan mo pang mag-search sa Google ng code, no? Spread execution 9.5. So ayan na yung po yung final score ng Light Finance sa screen nyo. Okay? And then next natin is yung HFM. HFM naman, years of operation 10 out of 10. Deposit withdrawal 10. Account creation 7 kasi may limit. Swap free account 5 out of 10. Copy trading platform 5 out of 10 kasi my God, hindi nila yung ni-improve, no? Napag-iwan na lang sila ng panahon. Deposit bonus, 10 out of 10 kasi visible naman doon. You can easily claim it. Spread and execution, a solid 9.5. Okay?
And then last but not the least, XM Global. Years of operation, 10 out of 10. Deposit withdrawal, wala akong naging problem. 10 out of 10 din sila. Account creation, create as many as you want. 10 out of 10. I'm like, come on. Swap free account, napakadaling kausap ng support nila. They can give you a swap free account dun sa ultra low account, which is very, very nice. Okay, copy trading platform, 10 out of 10 kasi napaka transparent kasi makikita mo yung drawdown, no? My God, pakita nyo yung mga drawdown, mga kaibigan. Deposit bonus, makikita nyo naman. Dun sa account na pinakita ko kanina, meron pa tayong unclaimed deposit bonus na $10,000 US. So, yes, that is a 10 out of 10. Spread and execution, I have to give it 9.5 out of 10 kasi hindi naman sila yung may pinaka mababang spread. No, for me, pag doon, IC market number 1. Pero, masasabi natin, overall, sa lahat ng criteria, ang pinaka-panalo po dito, congratulations po, no, kay XM. Hindi po ako sponsored na XM. Wala po akong exclusive deal sa XM. Ito lang po, based po to sa experience ko sa 4 na broker na to. So, marami pa akong broker na nagamit. So, comment down below kung anong broker yung gusto nyong i-review ko para sa susunod na video. So, again, congratulations sa XM. And of course, pasok po kayo sa ating free Telegram, sa ating mga free analysis and free signal. I'm going to post the link below. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please click like, subscribe, and share para naman mag-grow tong channel natin kung nagustuhan niyo yung content na to. Okay? I'm gonna see you next video.